what if kung nung nagpunta ako sa Japan, hindi na ako umuwi ng Pilipinas? Ay, oo nga pala, pumunta ka ng Japan. Like, doon ako nagstay talaga para doon na mag-work, mag-ipon, and gumawa ng family. Diba? So, ano kaya ako ngayon? Like, successful kaya ako sa Japan? Like, worker pa rin ba ako? Or nakagawa na ako ng business? Pwede rin yun. May anak na. Or baka may kasal ka na ngayon. Oo, may anak na siguro ako. Kasal na, pamilyado na. Or kung siguro kung nagstay ako sa Japan, pwedeng kabaliktaran, like napariwala ako, ganun, naging pasaway ako sa tita ko, ganun. Oh my God. Diba? Yun yung what if ko eh. In fairness. In fairness ha. Kasi dati rin eh, parang nung nasa Japan ako, ang dami ring plans ng tita ko eh. Na para matuloy yung pag-aho namin. So wala lang, yun lang, naisip ko lang. Ano pa yung mga grabe mga nila, wag. Guys, tapos naman na yun. Hindi na mo naman na mababalikan yun. Yung mga comment nila, wag. Oo. Wala naman na. Ano daw yung red flag sa inyo? For both, anything, for boys or for girls, kahit ano daw yung red flag? So, hindi kailangan necessary na sa relationship. Oo, yun sa person. Sa person, red flag mo sa isang tao. Hindi marunong makisama. Hindi nagtataas ng seat cover ng ano. Ay, ako din naisip ko yan eh. Alin? May talsik Pag-iihi. Napaka specific. Sila ayaw rin nila noon, yung yung hindi nagtataas ng seat cover. Sabi nila, nar. Yung may talsik ng ihi sa'yo doon. Ay, alam mo, maganda yung tanong na yan. Kasi lagi na pag-uusapan ang red flag at green flag. Pero may parang feeling ko, yung effect niya sa tao, hindi madalas sineseryoso. Dapat sineseryoso ang red flag. Oo, yung they are there for a reason. And so as green flags din, di ba? What can you do? Oo, so parang, lalo doon sa mga nasa getting to know you stage, minsan may red flag na, naku, justify ng mga hitag para maging green flag. Ayaw mabago. Yan, kaya maraming naluloko. Kaya maraming umaasa na sasaktan dahil sa ugaling yan. So red flags are there for you to take note of it, not to deny and make it right. What is right can never be wrong. What is right is right. And what is wrong can never be right. Oo. So parang siguro ako ang pinaka-red flag ko nga sa tao yung sinungaling. Saka yung hindi umaamin ng pagkakamali. Ooh, kasi that's deep. Ano ako sa akin eh. Hindi ko alam. Siguro, we were raised that way. Pero yung turo sa akin ng magulang ko, kapag nagkamali ka, hindi ka hinaan na mag-sorry ka. Oo. Aminin mo na. Kasi tao ka lang. Nagkakamali ka. Diba? Yung parang, it is more admirable to correct someone who made a mistake than someone who justifies it with a lie. Oo, diba? Parang, parang ang baho lang ng pagkatao mo pag ganun ka. Yung, when you make a mistake, you say sorry. When you did wrong to someone, you say sorry. Mm-mm. And mean it. Kailangan you mean it. Parang, yun red flag sa akin yun. Pag hindi marunong. Yung kahit sa simpleng bagay na, at saka ito pa, red flag sa akin, yung mga tao na kung mangtrato ng iba, halimbawa yung mga waiter, mga janitress. Yung parang pag-aari ka na nila. Yes. Pag-aari mo na, parang sa akin, ganon. very telling yan. Yung kadalasan, kapag mabait ka doon sa mga, hindi, ayoko gamitin yung term na mababa. Yung how you are to others is a reflection of your values. So kapag magaling ka mang maliit, red flag sa akin. Red flag sa akin. Yung mga simpleng paano mag-order. Halimbawa, dati nung nakikipag-date ako, titignan ko yan paano mag-order. Paano paano siya kumausap ng waiter, paano siya kumausap ng valet driver. Yung parang, pag may dating na mayabang, minsan nata-turn off ako.
Oo, yun. Para. Daming red flag. Oo. Ikaw, Sai. Red flag. Ano yung beige flag? Ewan ko, nakikita ko na yun sa TikTok. May beige? Search natin. Sabi niya flagpole po ako. I love flagpoles. I love flagpoles! Ano bang red flag ko? Ay, red flag ko. Inisip ko na yung red flag ko. Ano yung Ano ka red hair? Orange tea? Ayun ah. Ay, red flag ko yung colorblind. Ako siguro pag yung tipong yung taong gusto niya, siya lang lagi yung inaasikaso. Paano ba yung term? Parang dapat pag gusto niya, dapat sasama kayong lahat. Pero pag ayaw niya na, dapat ayaw niya na rin lahat. Parang ganun. Oo, technical beige flag pala boring. Ay, boring. Yung parang ganun, parang hindi marunong makisama sa tao, hindi marunong makiramdam. Oo. Parang ganun. Ang hirap kasi makisama sa ganun eh. Yung tipong, for example, friend mo, papakilala mo sa parents mo. Tapos, malalaman ng parents mo, ganun pala siya. Tapos, ikaw yung mahirapan mag-adjust na parang, pipilitin mo pa rin kasi friend mo, pero doon mo matutuklasan na, ay, ganito pala yung ganito pala yung tao. So, parang, off. Ayun nga, diba? Ayun, yung parang, sa kanya lang dapat yung pabor. Ayun na nga, parang reflection din yun ng values. Oo. So, talagang parang, values is really important. Yun talaga. Oo. Tsaka yung yung nauso ngayon, yung main character syndrome. I hate that too. Yung dapat siya bida, ganun. Ganun. Yeah, unless joke, nakakatawa. Oo, pero yun, gets pa yun. Kung seryoso, baho. Marumi, ew. Kadiri. Yun yung sa'yo, Sai. Yun din, same. Sa'yo, Ate Lea, red flag? Yung pinaka. Parang nag-fall under din dun eh. Kasi parang sa amin, sa sayaw, di ba? Parang kapag may nag-audition sa Scouts, mas tinitingnan namin yung yung attitude niya towards professionalism. Than talent. Kasi yung talent, kaya siyang palitan. Kaya siyang i-train. Matutunan. Over time. Kaya mo siyang matutunan. Lalo na kapag nakita mo dun sa attitude ng tao na willing siya to learn. Pero ang ugali, tama si Rain, values. Sinabi rin sa akin yan, sinabi rin sa akin yan nung mentor ko na nag-uumpisa ako na style. Kailangan maging professional ka at maging mabait ka kasi ang mabait, mahirap palitan. Dahil ang galing natututunan. Oo. Perfect. Wait lang. Magti-thank you lang ako sa mga nag-sticker. Natutuwa sila sa usapan, no? Thank you sa mga stickers. Thank you sa mga stickers. Thank you kay Still Your Angels, Josamatics, KS Flores. Ay, ito pala yung kanina eh. Ay, hindi, joke lang. KS Flores, Natmecha, Kentel Ubu, _, kindness. Ito, kindness. Tsaka kay Jenny Lee Jade, Marife _ very best 18, tsaka kay Malinsky. Sila pa rin yun, no? Sila pa din. Thank you po. Ikaw dyan, ano yung mo? Yung red flag na ayaw mo? Hindi mo alam? Siguro pag inconsiderate, parang hindi walang pakialam sa iba masyado. Pare, yung hindi na parang hindi niya napapansin or iniisip yung kapakanan ng ibang iba, tao. epekto sa ibang tao. Pare, may table. Tapos, apat kayo nagagamit ng table. Tapos, kukunin mo na agad yung kalahati ng space ng table. Yung parang gets. Parang yung ba isipin yung iba, paano yung iba, hindi na makakagamit. Pero may parang nakakatakot din sa magsabi ng mga ayaw mo kasi parang paano pag hindi ko namamalayan, ginagawa ko rin pala siya. Kaya nakakatakot na parang sana sabihin agad sa akin pag may mali. Kaya dapat maganda sinasabi rin agad sa tao na ito yung ginagawa. Ikaw ganun ka rin minsan. Parang ganun. Ba? At least, pag kasi minsan kakatakot din yung ayaw mo, ikaw na pala. Yung ganda nun, wait lang nawala.
Ang ganda nung kinaano mo, ayaw mo, ikaw na pala. Correct. So, dapat lagi ka magsi-self-check. Self-check, laging sinasabi. Or dapat yung tao sa paligid mo. Sabihin sa'yo. I-follow off through natin yun. How do you do self-check? Ang makakaano naman yan kasi, self-check, mararamdaman mo naman sa mga taong kasama mo eh. Automatic eh. 'Di ba? Yung self-check. Kung parang parang iba yung ihip ng parang ilag sa akin yung tao ngayon na may nagawa ba akong something sa kanya, parang ganun. Ako ganun yung naano ko minsan, nafi-feel ko pag ako naman. Tsaka mag-backtrack ka rin ng mga nagawa mo, parang ganun. Yung parang ako dapat lagi kang in touch sa values. Kasi yung parang baka ang iniisip ng mga tao sa self-check. Kailangan isa siyang grabbed act. Na uupo ako. Hi, Rain! Ano nga, share today, bitch. Diba? O, natin kasi salamin. Hindi ganun. Yung parang, ako, I believe na it is nice to assess things when the feeling is still there. So, yung kung halimbawa, may sitwasyon, tanong mo agad sarili mo, ano kayong ginawa ko? Kasi pwede mo siyang balikan. Diba? Yung pwede mo siyang, shucks, nung itong moment na to, napaisip ako tama kayong ginawa ko, abangan ko yan. Ito yung ginawa, ito yung naging desisyon ko. For sure, may life lesson yan na sinasabi. Aabangan ko yan, na ibulong sa akin yan yung dapat lagi kang bukas. Or yung taong pinagkakatiwalaan mo. Pwede mo siyang tanong. Yes. Yun. Isa rin yun. Diba? Parang pag halimbawa mabaho yung hininga mo, yung parang merong tao na kapag iba yung nagsabi mo, o-offend ka. Pero yung kapag yung tinatrust mo, sisang baho ng hininga mo. Matanggap mo pa. Talaga ba? Minsan kami ni M ganun. Hi, Miss M. Yung pride mo yung yung... Actually, pride talaga. Yung pride mo. Tanungin mo yung taong pinagkakatiwalaan mo at at least kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, baka maniwala ka dun sa pinaka-pinaka. Pero ang problema dyan, kapag egotistic ka, kapag wala kang... Ito pa sa narcissistic, egotistic. Egotistic, parang narcissist din yun eh. Same pala. Actually, ang mas malala nun is egomaniac. Yung parang, paano kung halimbawa, wala ka nang pinakikinggan, lulong ka. Diba? Parang kasi sa akin, babalik ka dapat sa values mo. Kasi yung hihintay mo pang may masamang mangyari sa'yo para mamulat ka uli sa buhay. Diba? Paano pag iba yung values mo? Shucks, questionable. Yun, questionable yun. Kasi, magkaiba kayo ng values. You need help. Kasi doon mahirap mag-adjust eh. Kasi sa buhay naman talaga, iba-iba kayo ng kinalakihan, iba kayo ng childhood. So, hindi mo rin Hindi okay sa'yo, okay lang pala sa kinalakihan niyang ganun. Siguro basta ako, babalik lang muna sa do not justify yung parang, ewan ko, naniniwala kasi ako na kahit gaano pa natin paikot-ikutin ng isang bagay, alam mo kung kailan siya tama or mali. Deep inside your heart, you know when something is wrong, right or wrong. Yung parang, pakatotoo ka sa sarili mo. Because diba, yan yung natutunan natin ng COVID. Walang tutulong sa'yo ng ibang tao kung hindi ang sarili mo lamang. Diba? Yung habang nakakulong ka sa kwarto mo, ako lang din pala ang magsisave ng sarili ko. So, I guess that's it. Yung self-check is not a grand act. Yung, diba, yung make notes, like yung from the smallest to the biggest things na ginagawa mo. Kasi ayun nga, if you make time, your friend, darating yung araw na, ito yung lesson na sinabi sa akin. Hindi ko pala to dapat ginawa. Hindi ko to dito. Mayabang pala ako nung moment na yun. Mali yun. Diba? Yun. Nabasa ko kanina na wala lang. Should I do the right things or do things right? Ano yun? Tama ba yung pagkakabasa ko? Honest lang. Hindi, baka mali yung ko. Okay. So kayo, ang turo sa amin nila Justin sa Lasal, you should always do ordinary things extraordinarily well. Alam ko, true. That is the Lasalian's
Period. Ghost eh. Oo. Na parang, ang mantra namin ni Miss M dyan, Ay, yung phone. naliligo ka Full na charge lang na. naman, magkuskus ka na. Diba? Naghuhugas ka na rin lang naman ng Galingan mo na. poetry. Sabunin mo na. Huwag mo nang i-wipes. Diba? Yung, yun nga, naliligo ka na lang, kuskusin mo na. Nagbasa ka na naman ng ulo, Shampoohin mo na. shampoohin mo na. Conditionerin mo pa. Diba? Yung gawin mo na, masarap pag binubuhos ang puso sa trabaho, sa kailangan gawin. Mas masarap ang rewards, mas matamis ang juice. Hugasan nyo na yan. Parang same lang yun lang. Meaningful daw ng words. Wow. Oh, meaningful. Wow, Hello, grabe naman. Advice daw sa mga black sheep sa family. Black sheep. Have you any... Ano mga advice Alam mo yung sheep? black sheep na yan, naging ano na lang siya. Nagpalipat-lipat ng culture. Pero virgin na siya. Hindi niya naman kasalanan. Tsaka sa way lang rin siguro yun ang pagtrato mo dun sa taong yun. Kung feeling mo naman, for example, parte ng family mo, masasabi mo bang black sheep talaga siya? Kung alam mo rin naman yung reason kung bakit siya nagkakaganon. Parang ganon. Agree ako doon. Feeling ko nagiging label na lang siya. Correct. What if bias and judgment mo, yung siya lang sinabihan mo ng black sheep kasi ayaw mo sa kanya. At saka, I think you should never punish anyone or someone for being unique. Oo, yung kung kakaiba ka sa pamilya mo, ilibongga! Nakakala kayo ng libro. Diba? Yun nga, yung you should never punish Nakalagay, anyone for being rain, unique. go away. Kasi yung uniqueness natin ang special, nakakapagpa-special sa atin. So, what if I'm thin? Feeling ko ba charming ako? Siyempre hindi, di ba? Hindi, totoo yun talaga. Parang, we should never punish anyone. So, kung halimbawa si Stel, sa family niya siya yung singer. O kung nagpadala siya sa mga, siya lang yung singer sa family nila. Tapos nagpadala siya na, she's still black sheep kasi siya lang yung mga nganta. Bisyoso yan. Feeling sisikat siya. Hindi niya achieve yung dreams niya, di ba? Yung parang, should never punish anyone or someone for being unique. Kasi uniqueness should always be celebrated. True. Celebrated, nourished, and nurtured. Ganon. Rain, go away. Napaisip tuloy ako doon, pwede sa book na yan, pwede yung rain on me. Rain on Wow. me. Hey! Gawa ka ng book, tas rain on me. Oh, di ba? Rainier on me. Ay, shucks, may bonggang tanong talaga dito. Oh, ano yan? Wait lang, may tanong. Sa Twitter? Ang tanong ko lang po is kailan tatanggalin ang foot mask? Ayan yung nakita Ay, ko. gagi. 20 minutes na. Sabi Oh, more tagalin niyo na. than 1 hour na daw yung foot Ang mask galing niyo. na. Eh, gusto namin matagal. Bakit ba? Yung kasayaan nga, tinulugan niya eh. At tinulugan mo? Nakatulog First impression daw sa isa't isa. Maganda yan. Si Sai, nakala ko mukhang tanga. Charo ate na joke lang. First impression, well, kasi sila Justin sa sister napapanood ko na. O di, hindi nang X na kami. Kami na ng tatlo. Sama kami sa inyo. Si Impression namin sa funny inyo. talaga, nung ano ko talaga, siya yung fun, siya yung madaling kausap. Same. Hugasan mo. Si Justin, ang first impression ko sa kanya, natatakot ako sa kanya. Kasi, Quiet. ay, yung mga tahimik, yun yung may kulo sa loob. Tahimik Minsan. lang Hindi naman yun yung sinabi ko, pero parang, Ganun na nga. Pero parang patungo na doon. hindi kasi syempre, di ba, minsan yung pag-quiet yung tao, hindi mo alam kung masaya ba siya or hindi. Hindi mo alam anong gusto. Anong gusto or ayaw. So, yun. Oo. Eh, syempre, since work yung first interaction natin, I need feedback. O di ba? Biglang nagtrabaho. Yan yung ano, yan yung beige flag. Boring. Nasa ano tayo? Sabi ko message. Hugasan ko lang to. Sige, go. Nakikihugas ako ba? Ako, ang impression ko nun kay Ate Lea, Lababo. parang akala ko si Ate Lea hindi tatagal sa amin. Hindi kasi yung unang tingin ko sa'yo, parang sobrang bait mo, na parang Wow! na parang pagbibigyan mo kami lahat sa mga ano namin. Kasi syempre, iniisip ko ng pag-RM, dapat matibay, dapat
Yung talagang babaliin yung mga sungay. Nung na-meet kita, parang syempre, ano ka sa amin? Kumain na ba kayo? Ganun pa yung approach mo sa amin. Tapos naka-black ka pa nun na mini dress ba yun? Ganun. Tapos sabi ko, feeling ko to si Miss Leia. Miss Leia pa nga tawag ko sa inyo. Feeling ko si Miss Leia, hindi niya kakayanin yung ugali ng ibang members. Joke lang. Feeling ko hindi niya kakayanin yung ugali namin. Kasi tapos sobrang kami, iba-iba talaga ng gusto, sobrang iba-iba ng request. So, feeling ko ganun. Tapos nung nakilala ko si Ate Leia, iba to, walang-wala si walang-wala yung walang-walang hindi kayang gawin si Ate Leia. Kasi nga parang lahat naman nilalabanan mo, parang ganun. Sabi ko, in fairness kay Ate Leia, talagang pumuputol to ng parang sanga kahit putulin. Kayang putulin. Si Saya, nung una ko na-meet, parang sabi ko, weird naman ito. Parang di mo alam kung anong decision niya for today. Parang ganun. Kasi yung tingin mo nun sa amin ganun, Nagpalipat-lipat. Kailan yan? Tapos ang sabi mo sa akin, nalilito ka kung sino si Sejun tsaka si Stel. Diba? Sabi niya, sabi ko, ano yung impression mo sa amin nung nakita mo SB19? Sabi niya, wala lang, kilala ko naman kayo, pero nalilito ko kung sino si Sejun tsaka si Stel. Sabi mo, ang tingin mo kayo si Sejun, si Stel, ang tingin mo sa akin Sejun. Napapagpalit mo kami dalawa. Di ba? Yun yung unang impression mo sa amin. Siyempre, I remember a lot of things. 2018? So yun yung pagkakilala ko kay Sayan, parang, ano ba to si Sayan? Parang di ko alam tumatakbo sa isip mo kung normal ba or something. Kasi, hindi kasi siya tahimik, tapos, di ba yung lakad ni Sayan, yung ngayon, ganun din siya sa office pag naglalakad, tas di mo alam kung ano iniisip kasi nakatingin sa malayo. Tas ganun. Di pa. Bukas pa to. After 3 days, mga ganun. 3 days. Tapos yun, tinanong ko siya kung kamusta yung impression niya sa SB19 yun. Nalilito siya kung sino si Sejun, tsaka si Yung impression mo sa akin, nalilito sa SB19. Hindi, yun nga, yung sabi ko, di ko na-gets kung ano iniisip mo, kung nag-iisip ka ba ng normal or what. Si Miss Rain, actually, si Miss Ray na-visualize ko na agad siya. Pero, visualize, na-imagine. Na-imagine ko na siya. Kasi ang una ko naka-work talaga, si Rio tsaka si Miss M. Tapos sabi ni, nung Disney, first time yun. Kasi sabi ko, parang gusto ko. 1 year na! Tahimik pa si Rio doon. Di pa pala sagot si Rio. Joke lang, sinirahan si Rio. Nakilala ko kasi nun si Miss M tsaka si Rio sa Disney. Yung, first Disney project. Philippine Arena. Tapos, sabi pa ni Miss Rain, tinanong ko, sabi ko nun kay Miss Rain, kay Miss M, if ever po ba may event kami, pwede ka ulit namin kunin, pero as a group na kami. Sabi ni Miss M, pwede naman, pero feeling ko, pagdating ng panahon na yun, hindi na ako, yung pinaka, namin, yung katrabaho na namin, kasi more on, more on, behavioral science, kasi may sinabi siyang term nun mas sa project, nasa siya, admin, parang ganun sinabi niya. Pero yung isa, yung talagang nag-handle ng mga, more on paperwork ako. Yung isa yung humaharap talaga sa mga artist. Sabi ko, sino po siya? Sabi niya, si Miss Rain yun, kaya lang nasa, siya ngayon, nasa Paris. Yes. Yun yung kasama mo si Kuya Billy. Sabi ko, baka po, sana po ma-meet ko rin siya. Tapos, tinanong ko, kamusta po siya? Ganon. Tapos nagsabi si Miss M. Tapos itong si James wala, kilala na kayo. Tapos kinikwento ni James na na okay ka rin daw, ganon. Tapos iniisip ko, baka nga okay din siya. Tapos na-meet ko si Miss Rain. Para siyang walking rainbow, parang ganon. Walking rainbow. Yun, okay naman. Gusto ko maging bang. Kasi Justin, nung unang impression ko kay Justin, yung totoo, sinabi ko na sa ito, Justin, di ba? Nung pagpasok mo ng Show BT office, sabi ko, pogi, for sure mayabang to. Parang ganon. Oo, ganon talaga. Kasi, pogi, tas parang tinititigan siya ng mga tao, tas parang welcome na welcome siya. Tapos siya, naka-braces ka ba nun? Naka-braces ka pa nun, di ba? Or retainer. So, saka-retainer, tas ngiti-ngiti siya, tas hi, hello po. Tas siya, talagang, hello po, ganun siya ng ganun sa lahat ng tao. Tas parang sabi ko, masyado naman feeling to, porket pogi, mayabang siguro to. Ganun. Hindi kasi ganun yung vibe na nakuha ko, yung parang feel na feel mo kasi pogi ka, so lahat ng tao maisip mong baba. Super pogi nga si Justin dati pa. Oo, pero siya noon, bagets pa siya noon, tapos payatot pa siya talaga. Tapos, nung nalaman ko, ang kukorny naman ng joke, sabi ko, anak nang,
Hindi, joke lang. Nung nalaman ko mabait pala nag-joke ka sa ano nun, kumakain sa fast food. Sabi mo, ano ang sabi ng Anong saging anong prutas ang nakakatakot? Oh, sabi ba naman niya, anong prutas ang nakakatakot? Banana na. Tapos paano daw magalit paano magalit yung sa anak? Yung tigre sa anak. Sa tatay. Paano magalit? Basta something, ganun. Yung mga joke niya. Tiger. Basta ganun naman ito. Sabi ko, ganun. Actually, yung mga jokes ni Justin, hindi nakakatawa, pero witty. Yun na, the elephant in the room. Oo, pero witty. Kasi, mas pangmatalino siya. Feeling ko si Justin funny siya sa Amerika kasi witty humor ang uso dito. Hindi na naman tayo sa Amerika, hindi tayo natatawa. I mean, yung tawa-tawa yung mga tao doon sa Thank you, Cooper KS Flores. Thank you, Vancouver. Josa Marix. Thank you, AR_A_Z. Thank you, Ken CC. Feeling Thank ko you, Sweet nakakatawa siya Crazy dito. Mylene. Witty. Thank you, Kendall Uwood, Jovan Burley, and RK_26. Nahugasan mo na yung size. RK_26_. Thank you. Magbabalik siya. Tapos, ano pa ba? Tapos, nung kinatagalan si Justin, parang nag-gets ko na yung idea na, rich kid to na Oo, rich kid na para pag sinamahan mo to, ililibre ka niya kahit saan. Parang gano'n. Pero generous si Justin dati. Oo, minsan may training kami, tas wala kaming pera, bubunot siya ng gagawa siya ng palabunutan. Kasi sino mabunot niya, ililibre niya ng lunch. Talaga? Oo, gano'n. Paano ayos si mama? Sabi niya, bubunot ako ngayon. Kasi sino mabunot ko, lilibre ko ng ng dinner worth 150. Hindi, meron kasing raffle, may mga pangalan dun sa studio, mga iba random name, tapos sabihin ko, bigay kayo pangalan, pag tumama. Nilibre din. Talaga? Ganon siya. O ikaw, Sayan, first impression. Digimon. Anino? Sa amin lahat, pero naman ko kami First impression ko sa SB19. Oh my God, mababash ako. Okay lang yan, kilala ka naman nila. May fans ka na nga. Okay lang, guys, magagalit ba kayo kay Sayan pag sinabi niya yung totoong reason? Na-meet ko sila nung hindi pa sila SB19 sa event. Trainees pa lang. Oo, trainees. Pero trainees. Sila yung pangalan namin. Sa isang event. Hindi daw sila magagalit. Tapos may common friend, may friend. Classmate namin. May kaklase kami ni Jana, inaya ako, pumunta para i-support. Tapos nakita ko, oh my God, Foundation Day. Kasi isa lang yung namin, isang foundation. Ako pinakamaputi, pero mas maputi pa sa akin yung foundation. Tapos yung foundation na yun yung ginagamit sa aming lahat. Tapos kami ba Tawa ako sa kanila nung naman nag-perform. Tapos sumasayaw kami ng Momoland Boom Boom. Ito ba yung nakadress kayo? Hindi pa. Yung white sila nun. Tapos pinipilit ako nung manager nyo dati magpa-picture. Sabi ko, ayoko. Tapos, pinasign up niya ako dun para sa newsletter niya ata nun. Binigyan ako ng photocard ni Ja. Sino si teacher nun? Di ba picture ni Ja binigay kasi si Ja lang maayos si Chura. Si Ja lang kakilala ko nun. Tapos, nung napunta na ako sa camp, nag-work na ako sa inyo, binalik yung photocard. Naalala ko, grabe. Binalik mo ba yung mga makeup namin na binili sa amin. Well, kasi gets naman na walang budget for us. Pero, isipin mo naman, yung foundation ni isang shade lang for everyone. Tapos, blush on, isang shade for everyone. Pangkilay, lahat brown. Tapos, tapos tinuruan, thankful kami na tinuruan kami sa makeup. Pero kasi yung makeup, parang Korean way. Sumaputi talaga. Tapos, saka less blending. Oo. Tapos, contour. Tapos, eye makeup. Tapos, nalaman ko pa ngayon, hindi ko pala kailangan mag-eye makeup. Kasi, matapang yung mata ko. Tapos pag nilagyan ng eye makeup, magmumukhang ewan. So yun. May mga ganon din kaming discoveries. Yung fish eye. Nakakatawa. Corn? Justin, anong impression mo kay ano impression mo kay kay Ate Lea? Ate Lea? Nauna ko siya na-meet nung Wyatt era. Masakit yan, magtutuyan, Wyatt? Ano ba? Ikaw ang kinalabit ko. Sayang. Trabaho ko pala kay Mayat. Doon kita na-meet. Nagbayad ka, di ba? Muna bago
Diba? Paresign ka na, 1 buwan na lang. Saan ako kinalabit? Last day. Yung kakagaling lang mo lang sa Baguio from... Ay, oh my God. Yun yung nilindol. Beso makalimot. Nalindol ako nun. Kasi may landslide yung wedding ni Heidelin tsaka ni Judy. Yung first impression ko kay Ate Lea, akala ko straight sa te. Bakit ba naman ni Sugar Tibo? Naka-Ralph Lauren. Oo, akala. Naka-cargo pants, saka may clutch sa kilikili. Tapos nagulat ako, jowa mo pala yung nag-a-ice nung Nung visa. Oo nga, ate, nung inamin mo na jowa mo yun, sabi ko, uy, ang cool! Angas na angas ako nun sa'yo. Kala ko, dilulo ka lang. Dilulo. Naut ka talaga sa iyan. Si Sayan luka-luka. Dilulo. Natripan mo lang yung nag-a-ice eh. Kung hindi mo tagal na Oo, kasi nung Wyatt tour namin, may tumulong sa amin mag-ayos ng mga visa for US. Tapos may dumating doon, na babae na siya yung sabi niya Teloya, siya nga pala si ganito, siya yung tutulong mag-ayos ng visa. Akala ko naman, lang niya, like, naka-work niya, colleague na, kakilala niya na willing tumulong. Tapos biglang, yung tumulong sa atin. Girl, jowa ko yun. Oh my God! Akala ko dilulo lang si Ate Lea nun. Crush mo lang siya recently. Yun yung mo kay Ate Lea? Dilulo. Yun yung first impression mo, yun lang masasabi mo. Akala mo si Ate Lea? Hindi na maalala yung iba. Ang dami nangyari nung mga panahon na yun. Kay Miss Ray. Ano kung bagong kilala nung panahon na yun? Kay Miss Ray. Akala ko masungit siya. Yun naman laging impression sa akin. Like, Hindi ko nakuha yun. Yung Maldita madam, masungit. Yan. Kanino? Akin. Ayun ang madalas sa akin na first impression. pero gusto ko yun maging first impression kasi sa akin. Tawa ako. Paano? Kasi paano? Paano Sayan? Ewan ko. Gusto ko siya. Roblox ka nga doon. Kasi siya, strength siya for me. Na hindi ka basta-basta. Gento. Hindi ka basta-basta maa-api. Oo, hindi talaga. Huwag papa-api. Ba't sino ba umaapi sa'yo ngayon? Kayo. Kayo pala. Kaya pala araw-araw ko nakakatikim ng masamang salita sa'yo. Hindi kayo. Ako si Sai, anong una ko siya nakilala? Tapos ka na, diba? Hindi pa ako nag-feedback sa'yo. Feedback. Si Sai, anong una ko siyang nakita? Hindi ko alam, hindi naman siya masyado nagsasalita. Pero parang may something sa kanya na gusto kong kumonek. Tapos, buti pa yung matino. Totoo yun! Tapos, di ba, after natin mag-shoot, di ba, yung mini-message kita, Sayan, if you need help, tell me. Kasi trabaho ko yan dati, matutulungan kita, ganyan-ganyan. Oo, tapos, pati yung pag nag-art direction ng shoot, yung inaano ko siya, tapos yung parang minsan feeling ko nadi-discourage siya. Yung pagtatag. Nahirapan ako doon kasi first time ko lahat yung gawin. Tapos yung sinasabi ko, kaya mo yan, ganito lang yan, ganito, ganyan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang tinutulak ka ni Lord sa kanya. Oo, saka yung lumabas yung yung parang pag nakita ko sa sa'yo, lumalabas yung pagka-mother ko. Dati. Ngayon, she's my best. Ayan, hanapan kita ng jowa. Kapatid mo! Dahil kasi, maraming ginagawa si Sayan at marami siyang gusto na taliwa sa itsura niya. Kaya gusto ko siya. ang favorite color niya ay? Yellow. Diba? Wala sa itsura, diba? Mukhang red. Ikaw, sino pa ba? Anong first impression mo kay Ate Lea? Si Ate Lea, akala ko street manager. Pero, yun yung gusto ko sa kanya kasi sinasabi sa akin ni Em, naku, bakla magugustuhan mo to kasi professional. Sabi niya gano'n. Hindi mo to aawayin. Kasi medyo ko talaga. Pag, ewan ko. Gusto niya nang aaway siya. Meron akong di ba meron mata pobre? Ako mata bobo. Yung pag hindi professional, yung ginajudge ko talaga. Nagaganon ako. So sabi, gano'n. Tapos, yung una pa syempre, audition yung
pagiging stylist nga. So, naalala ko message ko, Miss Leia, give us a chance. Kasi, dream ko talaga magmakastyle ng ng group. boy group. Dahil as a K-pop fangirl since 2012. Oo, parang dream ko talaga yon. So, yung allow me to tapos yung mga sagot ni Ate Lynn, ako hindi sigurado itong babaitak to, pero hindi ako titigil. Pero yun nga, nakuha ko agad professional. Maayos ka usap. Tapos nung nung una naman sila nakatrabaho, meron kaming mga nakuha na call sheet, ganito, ganyan. Na yung hindi typical ginagawa ng mga ibang management. So doon pa lang sinabi ko na parang we're in for a treat. Ganyan. Panis. Isa kang candy, ate. Isa siyang Dunkin' Donut. This portion is brought to you by Dunkin' Donut. Ibig ka sa umpisa. Ikaw, Ja, anong first impression mo sa kanila? Kasi hindi ko na maalala, kaklase kasi siya. Tanong. Kasi Ate, hinuli kita para makapag-isip ka ng maganda, ha? ano nga ba kasi ang dati? Skip na ako. Ayaw niya makarinig ng di maganda. Kasi Ang tingin ko talaga sa'yo, yung, alam mo yung, lagi siya nasa first row ng classroom. So, kasi letter A yung apelyido niya. hindi, doon talaga siya may pwesto, Bibo yung kid si Sayan. Oo. Lagi maganda yung project, ganyan. Bibo siya, matagal lang siya pumunta sa Sabi canteen. nga nung prof namin, si Miss Shaka Balls. Shaka Balls. Shoutout sa'yo, Miss Shaka Boss. Nung nakita yung tattoo niya sa kamay, sabi niya, anak nang, may tattoo ka sa kamay, anak? Itsura mong yan, may tattoo ka? Yun na nga. Taliwa sa Tapos may shave. May shape pa yung likod ng buhok niya. Nag-undercut ka. Rebellious. Pero napakabagan niya lumakad, tapos Tapos bibo ako noon. Favorite ako ng teacher dati. Tapos nung pumasok siya sa Showbity, tinanong ako ni teacher. Sabi niya, di ba klase mo? Sabi ko, yes teacher, it's cum laude and scholar and all. Sinabi ko lahat, scholar lang pala. Bento ka. Cum laude ka rin ba? Pablo. Cum laude ka ba? Dapat yun, kaso nagka-pneumonia ako. Ano kailangan ng pneumonia sa Hindi absent? ako nakapasok. Siya absent sis. Sayang naman. Tapos yung subject na yun, di ba si SB Grad? Si SB Grad lang yung binagsak ko. 1 unit. Grad lang. Ang gaga mo. Ano gagawin ko? Nagka-pneumonia ako. Dapat yung nagpeplima na yung baga mo, pinasok mo uli. Yung naman yung nagtutubig yung baga mo, paminsan-minsan, di ba? Yung pag, may plema, lunukin Pero mo. Pero yung gamot ko na noon, parang sobrang grabe ako mag-oversleep. Effect na nung gamot mismo. Kasi kailangan niya magpahinga. Kaya yung lakad mo ngayon, di mo inaangat yung paa mo. Okay na yun. Baka napunta na siya. Oo. Ilan ba rin yung viewers? Grabe. 6.2. Grabe. Dadami pa yun kasi Daming nakikinig, natutuwa sila sa nakakatuwa kayo sa amin. National Heroes Day. Oh my gosh. So dahil National Heroes Day, who is your hero? Pero yun nga, tanong nga sa Twitter. Tanong ba yun? Tanong yun sa Twitter ngayon. Ang daming tanong, who's your hero? Still a hero. My parents. My parents. Still a hero. Inulit yung joke. Next. Si Sir Rain, nung first tweet, kasi yung Ba't ako inuli? yung pure gold. Siyempre, ikaw yung gusto pure dito, gold. Ikaw yung gusto i-roast. Medyo I-roast. ako, may Pure gold ba ang first? Overthink. Pure gold yung photoshoot. May overthink kasi first Pure, time ko. di ba? Pure na. Trabaho. So medyo kinakabahan ako, shucks, anong magiging itsura ng damit ko? Baka, baka pangit ako sa photoshoot. Tapos, Brand siya, no? Ganon, teka. Baliin natin to. Tapos nung pinapakiramdaman ko si Rin kung siya ba yung stylist na lahat maganda. Lahat, ay cute yan. Kahit hindi, parang ganun, kakabahan ko. Kasi yung mga ganon kami naka-work before. Tapos, medyo, naman, buti na lang, yung suot ko, gusto ko rin talaga. Parang yung medyo brown. Brown. Buti na lang. So medyo safe. Sabi ko, okay, mukhang cute naman talaga, okay. Yan, tapos yung size. Tapos nung may problema yung parang maliit. Basta isang damit, yung maliit. green, okay, gagawin natin yan ng paraan, ganyan. So parang medyo nararamdaman ko sa Rain, sinasabi niya na
cute kahit alam niya sa sarili niya na hindi pa siya ganun Oo, ka happy. Oo. Nararamdaman ko, sabi ko, baka ganun talaga siya. So medyo hindi pa ako nagpa-kampante na okay si Sir Rain noon. Tapos nung medyo nag-go na yung shoot, nung nagkakaroon na tayo ng usap-usap, yun nga sabi mo, taga rin ako, taga Navotas, ganyan. Tapos parang naramdaman ko na tinatry mo talagang maki-close, ganyan. Pero ang ina-assume ko, baka lang to, kunwari alam niya, para maging close kami, ganyan. Ang dami inisip. Ganun. Tapos, nung patapos na yung show, parang naging very, yung pakiramdam ko, very, tawag doon? Comfortable. Kasi naalala ko, meron ako mga, sige, palitan natin kung hindi ka comfy, wala problema. Maraming option siya. Tapos yung pinapaano pa rin kita na naalala ko rin yun na, mas gusto mo dito? Yun yung ipupush ko sa client. Ito po, okay, sige, wait ka lang dyan. Gawin natin ang paraan yan. Para pumayag. Para pumayag. Ito po yung gusto natin kasi yun gano'n. Gano'n ako talaga. Naghahanap akong connection. Tapos piling ko nakatulong din si James na nandun ba si James, no? Wala! No pure gold? Nandun ba si James? Hindi, yun eh. Yung commercial? Yun Nasa yung iyo ang panalo commercial. Hindi yun sa photoshoot, wala pa. Baka nakatulong si Mac. Baka nga, di ko alam. Basta yun. Basta naging very comfortable. Si Mac Mark. Kaya lagi na ako parang nagsasabi na ako kay... Kasi di meron kasi sabihin mo lang, sige. Sabihin mo lang. Walang mapipikon. Kaya lagi na ako nagsasabi rin. Maganda naman yun talaga. Ayun. So, ayun. Hola, si Ate Lea. Tapos si Ate Lea. Ako yung una niyang na-meet kasi di ba message sa studio. Sabi mo namin, sabi ni nasa studio na ako, nandito na siya. Sabi ko, nandiyan na siya. Ano sabi sa'yo? Kumain ka na ba? Wala ako. Parang neutral pa ako kay Ate Lea. Pero, short hair ka pa nun, hanggang dito pa buhok mo nun, di ba? That time. Ganun. Nararamdaman ko na parang parang ang una kong naisip noon, okay na hindi natin, wala tayong any idea kung sino siya. Parang mas may respect tayo, mas masusundin natin, parang gano'n lang. Pero hindi ko naramdaman kung strict ba si Ate Lea or something. Hindi ko pa na-feel yan. Parang lang, gagawin niya, yun, parang trabaho. Kung ano yung trabaho niya, gagawin niya. Yun. Kaya tinanong niya agad kung kumain na agad. Tapos parang lagi chine-check niya kung anong oras. Naka-program pala. Parang gano'n. Naka-program. O pagdating mo doon, ito yung mga tatanong mo. AI. Very work. Gano'n. Tapos, si Stel. Kala ko tapos ka na nagsabi sa akin. Di ba? Nagte-training na ako ng matagal. Absent ka ng matagal. Tapos ang sinasabi sa akin ng ibang katrain natin, lagi ka talagang uma-absent, gumagawa ka ng reason. Oo, totoo yun. Totoo yun kasi... sige, mamaya, sabihin ko yun. Basta gano'n, tapos, nung pumasok siya, bungi si Stel, walang ngipin. Oo, napinunutan ako ng ngipin. Binunutan siya. Kaya siya daw matagal na wala kasi nagpabunot siya ng ngipin. Tapos parang nung pumasok na siya, excited lahat sa kanya. Tapos, excited lahat sa akin. Tapos yung meron kasi kaming blocking kapag magwa-warm up kami, na ginagawa namin everyday. Tapos yung blocking namin, napagitnaan ako ni JP tsaka ni Stel. Tapos sila lagi yung nagpapatawa. Parang yun lang. Para basta ang first impression ko, si Stel, the main show. The main show? Ano tawag doon? Basta siya lagi the main show. Nakakatawa, siya yung center of attention. The party. Center of attention. The life of the party. First impression. I think I'm special. I think I'm the cutest of all. Ay, nag-log daw. Teka lang. Kasi nilipat mo yung internet. Oo. Wait. Nawala. Hanggang saan? Ang tahimik.
Entry na. Wait lang. Thank you ulit sa mga nag-send po ng stickers. Di ba kayo naantok? Sabi niyo pag inaantok na kayo, stop na tayo. Thank you kay Stel, Your Angel, Minty, Sweet Cherry, AR_A_Z, si Josa Marix, si Ken Cecil, si Lorraine, _Carpenter, hindi ibang Lorraine, si Keyes Flores, at si Kentel. Thank you po. Thank you sa stickers nyo. O, at si Ate Lea na, ano ang first impression mo sa lahat ng mga... Ang first impression ko kay Sai, Dugdug. Kasi nung pinakalala siya sa akin, si Sai-an. Si Sai-an nagtatrabaho before sa Mayan. Talaga? Ano last event mo? Heidelin. Talaga? Ako din yung event ko yun. Last event mo din yun? Oo. Ngayon lang nakapag... Hindi, ako yun. Wala. pa? Wala ako doon. Pero andun ako. Ako yung niya. Oo. O, di ba? Ngayon lang kayo nagkakilanlanan naman. Tapos, so kung paano siya sumagot, hello, ang impression ko sa'yo, ang energetic mo, no? Talaga? Oo. Ang layo. Masayan ata yun. Kasi parang, pagka mo sa akin nun, anong event, tapos kailan, nagkalindol pa nun, parang dami mo ng kwento. Ay, So parang ito. feeling close. Oo, dami mo ng kwento. Feeling close ka pala eh. So feeling ko, that time, okay, makakausap ko to ng matino. Hindi pala. Sobrang labo pala. Uwas pala yung baba. Sobrang dakot pala niya. Dakot. Daot! Labo niya kausap. Tapos, eto si Rain. Ay, may tao! Si Rain, ang impression ko kay Rain. Actually, confused ako kasi nga wala siya sa first ever Oo, yung kay Miss M. na engagement, which is yung Disney. So, parang ako yung nahanap ko siya. Si Rain, ganyan. Nasa Paris nga daw, ganyan. Pero, ang nakakatawa kay Rain nun, kahit nandun siya sa Paris, umiat-maya siya nagme-message siya. Leah, everything okay? Okay ba? Talaga? Kamusta ba? Kamusta kayo dyan? Talaga ganun ba siya? Hindi pa alam nila M yun, ha? Oo, hindi nila alam. So, parang ako, alam kaya to yung Miss M? Kasi ang direct kausap ko talaga nun, si Miss M. Alam kong head nga ng styling team nila, si Miss M. Ako rin, yun yung alam ko. Siya naman talaga sa, kaya kami umaandar dahil sa kanya. Oo. Siya operations eh. Oo. So, yun yung impression ko kay Rain nun. Alam kong maasikaso niya kayo. Kaya lang, siyempre yun kaya lang, hindi ka pa tapos. Nagbibid pa kasi talaga nun. Oo. So, hindi ko mabigay yung all-in na. So, parang, yun yung time na parang sabi namin, try namin maghanap, mag-try ng iba. Marami rin siya kasabay nun. Talaga ba? Tinatry. Pero si Rain yung pinaka Makulit. Makulit, naging accommodating. Anong kailangan nyo? Sige, ito yung kailangan ko. Nabigay naman niya. Kasi gusto ko talaga ng group. Dami kong kailangan nun, pero siya yung talagang nagbibid. Ayan, push. So, accommodating. Kay Justin, ako nangangapa. Kasi, Bakit? si Justin tahimik eh. Tahimik na sa umpisa. Tahimik siya. Tapos, since first day ko nun, tapos syempre yung unang-una ko nakita, alam nga naman, yakapin ko siya. Uy, welcome back! Pwede yun. So, mga palang. Pero alam ko, that time, tahimik talaga siya at introvert lang, I think. At yun naman yung impression na I think naglalast pa rin hanggang ngayon. Tahimik lang siya. Sabi nila ate, face reveal naman po. Huwag na po. Ayaw po niya magpa-face reveal. Akala ko si Justin hindi siya introvert. Ang tingin ko sa kanya dati, diesel. Kasi Yung kailangan muna uminit bago mag-open up. Oo. Pero hindi, iba yung mga ganun tahimik lang. Diesel. Yung third time namin sa mga ganun tao na yung bago mag-open up, kailangan uminit muna diesel. Oo. Tsaka, as time goes by, si Justin, I think, sobrang analytic niya. Analyze. Diba? Perfect. Nag-agree sila. May sound. Yung ina-analyze niya muna talaga yung bagay-bagay. Bago siya magbigay ng komento. Parang pag binigyan mo siya ng option, i-dissect niya pa yun per option. Yes. Para talagang mapag-isipan ng mabuti. Wow. Bago sumagot, kung magaganon,
nasa-challenge ako, kung tatanungin ko siya, ibabalik niya yung tanong sa akin. Parang gano'n. Hindi siya mag-yes or no. Meron siyang... Ay, anong tawag doon? Kupal. Okay. Bakit? It's not a nice. Improper. Talaga ba? Oo. Ba't lagi sinasabi sa mga ano yun? It's ano? Dry. Yung kupal, yung parang cream cheese. Hindi kupal, di ba sa ugali yun? Hindi. Papunta yun. Wag na daw gamitin yun. Huwag na daw gamitin. Parang gano'n. Anong tawag kay ano? Kay Justin. Coops. Ay! Wag pala yun, bad pala yun. Ano yun. So, yun. Ayun, binadal-check na. Yun na yun. Actually, yun na yun. Yun kay Ja. Si Stel. Naku, yari. Maingay, madaldal, magulo. Oo, parang given naman yun. Pero, siguro, ka sa mga tao mo sa paligid mo. Ang tayo natin para tayo nasa recollection! After neto may letter yung parents natin. May pasala kandila. Oo. Kasi alam mo, sa mga especially people in service, malaking bagay sa kanila natatanong sila kung kamusta sila. Actually. Malaking bagay sa kanila yung Kumain thank ka na you. ba? Yan, mga ganun. Ay, alam ko totoo yan. Naisip Big ko. reaction. Sinabi sa akin ni Miss Emmy yun, uy, alam mo, okay sila kasi pagkatapos ng shoot, naglinis sila ng mga pinagkainan nila, umalis sila sa na walang basura. Ay, yun talaga. Oo, as in parang na-notice ni Miss Emmy yun. Sinabi niya sa akin. Tapos parang si Justin, naalala ko rin, yung parang support yung sinabi ni Miss Leia. Yung may work na rin ata tayo after no shoot ng Pure Gold. Tapos yung parang, nagtanong muna siya na ano po bang susuotin ng iba? Yung bago yun sa kanya. Tapos parang sinabi nga nila sa akin, gano'n talaga si Justin. Bago siya mag-decide, tatanungin niya muna yung iba kung ano yung itsura. Ganun mo. O talaga yun. Grabe, yung bango-bango naman dito sa live namin. Pakabuti namin. Laging hindi nakakalimutan ni Justin na isinag-group. Tapos na siya ako na. Ang bango-bango na ni Justin, oh. Anong papabango ko dito? Ayun nga. Pero okay na yun. Mabango na ako doon. Mabango na ako doon. Ayun nga, people in service appreciates a lot ng mga sinasabi mo towards them. Like, thank you, pasensya na po, kumain na po ba kayo, good morning. Yeah. Yung simpleng good morning will really mean a lot to a lot of people. Especially your team. Yung team, which is sino ba ang team? Show team, glam team, the management. So, pagpasok mo pa lang ng room, so sa tingin mo kaya mo makapagbigay ng 100% energy. Say good morning. Tsaka ang saya kaya sa umaga, pagdating mo dun, ready magtrabaho yung tao. Good morning po! Ayan si Negi. Morning po. Ayan. Diba? James. Walang nagda-doubt, walang second thoughts. Lahat ay up for work. Kasi, yung mga siniserve naman nila ng trabaho ay ready rin makipagbakbakan. True. So, na-appreciate nila yun. Cute naman ang mga pinag-uusapan natin. Oo. Simpleng thank you talaga. Will do. Will mean a lot to them. Ayan. Ano? Nice. Sabi ko na, first impression ko sa housekeeping dito. Hindi na may housekeeping. Ang tagal, after 3 days. Ang first impression ko sa sa exfoliator na to ay namamanid na yung paa ko. Kasi kanina ba, overtime ka na. Just ikaw you take it. Kasi gusto ko ma-absorb na yun. Ako magde-decide ng first impression ni Stel sa inyo. Nasabi ko na, Bona. Nagsabi ka na ba? Oo, siya kayo nauna. Ay. Basta ka na lang ng live. Ay, ng comment. Nag-exfoliate dyan. Ano yun? Rinig siguro yun. Rinig yun. My God. Narinig ba? Ang The Voice. Ayan, hi dyan.
Uy, basang-basa yung basahan nyo dito. Ano? Tissue mo na lang, tissue. Yung foot mat. Katakot yung tsura ko. Ay, kung di ka... Lag daw. Kaya kong paghiwalayin yung ano ko, eyesight, yung mata ko, eyesight. Dry yung buhok ko. Ano ba yun? Ano yung tsura mata ko? Hiwalay yung ano, magkaiba. Delay mo. Delay yun. Hindi. Ay, oo. Magkahiwalay yung tinitingnan. Ay, hindi yun yung goal. Oh, next question. Advice para sa mga taong di marunong magalit. Ay, dapat nagagalit ka. Dati hindi ako nagagalit. Ah, talaga? Sabi nila magalit ako. Si Justin hindi yan marunong sumigaw. Uy! Seryoso si Ja? Dati, kaya Dapat ka sa stage. Ate Lea yung mic ko! Ate Lea yung mic ko! Pasama ka, Ate Lorraine! Ate Lea, hindi ko mali! Oo. Sabi Ate Lea, give na give yung energy mo. Pang 8 a.m. Past experiences na gustong balikan. Pero dati alam mo ate, si Ate Lea, si Justin, hindi siya marunong magtaas ng boses sa amin. I mean, yung sumigaw na parang kasi kung hindi naman kailangan magtaas ng boses na Hindi, I mean, sumisigaw. yung parang parang Justin, sabi mo nga to, hoy! Ganon, hindi niya kaya yung dati. Hindi talaga. Ganon siya, hoy! Hoy! Ganon siya dati. Oo nga, naalala ko. Kaya tawa-tawa kami dati nung kami. Nung naglaro kami. Acting. Sinong bida? Yung sabi, Hindi. hoy, anak! Mga ganon. Hindi yung sinong bida. Yung nagwo-workshop tayo. Kay yung may dragon-dragon pa. Tapos yung ang nangyari nun, yung nahulog, yung nadapa. Tapos sabi ko, tanga! Basta yun. Hindi marunong sumigaw yun. Ngayon malakas na boses ko. Forget or forgive? I can forgive, but I can never forget. Grabe. Naalala ko. I always forgive and forget. Ano forget ka? Nalilimutan ko yung mga bagay-bagay. Oo. Ay, ang ganda nun. All the good and all the bad. Si Justin, di ba? Talaga ba? Nalilimutan ko ang mga bagay-bagay. I always forget. Ayan, ano po bang yung makalimot? Ang hirap naman ito. Sino ang pinaka nakakatakot sa SB19 kapag galit? Or ayaw nyo magalit kasi nakakatakot? Pablo. Si Pablo. Ako, di namamansin ng ilang buwan. Si Pablo nakakatakot magalit. Dati kami, di ba? Hindi ko sila pinansin ng ilang buwan. Hindi, dati rin yung sila, Pablo. Lahat sila di ko pinansin. Yung talaga ako na battery pa sa kanila lahat. Oo. Hindi ko maalala yun. Pandemic nun? Yung kahit, for example, magkakasama tayo sa room, tapos hindi ako sumasama sa inyo. Tapos pag... Wala ka nakausap? Kahit isa? Wala. Totoo ba? Di ba lagi ako sa... Korea, di ba sa inyo ako ni Sean sumasama? Galit ka sa amin nun ni Sean. Sa kanilang lahat, pero kung may kakausapin ako, kayo ni Sean. Di ba? I always forget. May video pa ako. Ng Korea, di ba? Oo. Gusto sa amin maggalit-galit eh. Hindi ko pinapansin. Past or future? Future! Bakit? Ako future. Past is past. Kasi yun yung bumuo sa'yo ngayon. Yes. At saka na yun, tapos na yun. Grabe. Walang invalidator na feelings, pero tapos na yun. Susubukan mo yun ma-overcome kung hindi maganda. At kung maganda, i-celebrate. You work hard for it. Iba yung na-imagine kong sagot. Binigyan ng libro din rin. Oo. Rain. Oo. Iba yung tubig ko. Para na tong para na tong slam book. K-drama or anime?
K-drama! Wala pa Slambo. O, hindi ako yung umutot. Si Stel yung umutot. Ako daw yung umutot. Pasa mo pa sa akin. Ay, Si Miss Reynal. Ay, ako na lang pala. Naniwala ba sila? Uy, anong oras na ba kayo? Naantok na kayo? love or career? Josh or Ken? Okay. Ano ba yun? K-pop or P-pop? Ano yung slam book? Oo. Huwag ganyan. Who is your first crush? What is your Sa favorite SB19, color? sino ang palaging bad trip? Ay, lag. Ako. Ay, lag. Okay na. O guys, sige na. Nung oras na, mag-2 na dito. Papahinga na kami. Walang ganap bukas. Walang magising maaga. Guys, thank you. Oh my God, nautot na naman ako. Bakit yung mga kasama yung live? Ay, oo nga. Oh my God. Oo guys, pahinga na kayo. 2 a.m. na dito sa... 2 a.m. na dito guys. Mag-thank you po tayo kay Miss Rain, kay Ate Leia, kay Cyan, kay Justin. Nice. Thank you guys. Pahinga na rin kayo. Sana natuwa kayo sa mga pinag-usapan natin. Happy ngayon. Sunday. Ay, Monday na. Happy Monday po dyan. Happy long weekend. Pahinga na rin kayo. Thank you po sa mga nag-send ng stickers. Kay Minty Sweet Cherry, kay AR_A_Z, Stel Your Angel, Lorraine _Carpintero, kay S Flores, Josa Marix, Ken Ciccio, Jenny Lee Jade, at Kojic _101. Thank you. Pahinga na kayo. Bye-bye. Bye-bye. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye. Bye na siya. Paalam. Titignan ko sa phone. Bye-bye, bye-bye, Miss Rain. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye. Bye, Ate Leia. Bye. Bye, Sai. Pahinga na kayo. Thank you ulit. See you next time. Next time ulit pagka may free time kami. Wow. Araw-araw free time. Bye-bye. Good night. Pahinga na kayo. Ate, tingnan mo yung hita ni Good night. Mag-change. Bye-bye daw, Ate Leia and Sai Ann and Miss Bye Rain. po. Ang cute. Taray, kilala na.